Kalambuan, Dalatana, usa ka oras na programa maghatod kaninyo sa mga katikaran may kalabutan sa kalambuan dili lamang sa komunidad apan sa kinatibukan. Kauban si Attorney Carlo Nograles. Kalambuan, Dalatana. Pong hugna sa atong programa ang Kalambuan Dalatanan, kining inyong higala sa kahanginan Rafi Bermejo, kaubang gyapon natong co-host tulay lain kun dili si Saldi Chato. Maayong adlaw kanimo Saldi. Okay, Raf, maayong adlaw sa atong mga televiewers ug syempre sa automatic paminaw diri sa atong Kalambuan Dalatanan. Inyo alagad Saldi Chato aron sab sa pag hisgot sa mga butang lungsod nun aron kitang tanan may karabitan sa mga isyu ato pag-hisgotan karong mapanahon na. Maayong adlaw. Okay, so ay paglangan Saldi ang atong mga hisgotanan karong episode sa atong programa. Okay, report gikan sa House Committee on Human Rights. Ikaduha, illegal nga sugal kon suborno sa Huiting. Unya, update sa kasong impeachment batok sa Ombudsman. Mga pangutana sa tumakigsunan gikan sa Barangay Raf. Saldi, una nato ihatag mga pangutana ato sang ipaila ang atong bisita karong adlaw. Walay lain ang atong pinanggang congressman sa unang distrito sa atong dakbayan sa Davao. Walay lain si Congressman Carlo Nograles. May adlaw kanimo Carlo. May adlaw kanimo Rafi, kanimo Zaldi ug sa tanan atong tiga tanaw sa atong programang Kalambuan Dalatanan. May adlaw. Sa atong miaging episode sa Kalambuan Dalatanan, imong giingon nga hatagan nimo og update ang mga sumusunod sa atong programa kalambigit sa kaugmaran diya sa House Committee on Human Rights, no? Kundiin ikaw ang nahimong Vice Chairperson. Unsa ba yung mga aksyon nga nahitabo sulod sa milabayng semana diya sa mong committee ba, Congressman Carlo? Actually, itong miaging Martes, nagkaroon kita og organizational meeting sa House Committee on Human Rights. Ug dito sa mong organizational meeting, syempre, ang una natong resource persons na gipatawag dito, ang Commission on Human Rights. Apil na dito ang atong bag-ong chairperson sa CHR, walay lain kundi si kanhing Congresswoman Eta Rosales. So dito sa organizational meeting, syempre gipakita gi-report sa Commission on Human Rights kung unsay mga accomplishments nila sa katong miaging mga tuig, say accomplishments nila this 2010, unsay mga forecast or mga future action plan nila para sa Commission on Human Rights. And then, syempre pa, gisgutan po nila dito ang summary killings, ang extrajudicial killings, and of course, other violations of human rights na kinihanlan po natin tutukan. And apart from that, ang challenges na ilang gipakita, syempre na karong 2011 budget na murag mabawasan gamay. Actually, dili gamay, dako. Mabawasan og dako ang ilang budget diya sa CHR. So, those were the issues that were discussed during the organizational meeting pa man na. So murag introduction pa lamang kana nga mailhan sa mga miyembro sa Commission on Human Rights kung kinsa mga miyembro pod sa ilahang counterpart sa House of Representatives na kami, mga miyembro sa Committee on Human Rights diha sa Kamara. Okay, Congressman, lain pa yato, no? Ang mga katawhan ng utana, kung imo ba daw gihangyo kining imong pagka-vice chairman diya sa House Committee on Human Rights tungod kay talamak ang kasong pagpamatay dinhi sa atong dakbayan. For the record, Congressman Carlo, unsa nimo pag-abot diya sa House Committee on Human Rights? Well, usa ka na sa mga committee ba nga akong gipangalan as my preferences. Kaya ang tanang mga kongresista pwede man na sila maghatag og listahan sa mga committees na preferred committees nila kung diin sila gusto mahimong miyembro. Mapasalamaton lang ko kay syempre I was asking for a membership sa Human Rights pero ang gihatag sa ako sa leadership of the House was Vice Chairman. Kung ano, ambot. Basing nakita nila na syempre nakita nila kung unsay mga issues with regard sa extrajudicial killing sa Davao City. Ug siguro nakita nila na medyo agresibo kita diha sa pagsulbad sa aning mga extrajudicial killings kini nga problema sa Davao City. So probably the House leadership saw it fit na ihatag sa ako ang vice chairmanship kay murag na siguro sila tingaling nakita na basig nakita nila na magpursigi ko kung mahimo kong vice chairman.
And this was awarded to me. This was given to me. I did not ask for it as vice chairman. I was going to be very happy just being a member. Pero vice chairman ang gihatag sa ako. So therefore, of course, I have to reward it by being doubly hardworking diri sa maong committee ba. So dito sa organizational meeting, ako lamang ang vice chairman dito kay actually na 2 slots pa for vice chairmanship pero murag wala pa takers eh. Basin walay gusto na makuha ani. I don't know why. It's still blank. So I was the only vice chairman. Ang uban dito mga miyembro, I was the only acting vice chairman dito. Appeal ang syempre ang atong chairman sa Committee on Human Rights. So I had nagpakita gud ko gilas dito na I'm very interested, especially when it comes to Davao City. Okay. Bulahan ng Davao tungod niya na, Congressman. Balik ta sa mag-action kalambigit sa House Committee on Human Rights. Congressman Carlo Nograles, malaumon ka ba nga ipagawas kayod sa bago ganing chairperson nga si kanhing akbayan Congresswoman Ita Rosales ang final report kalambigit sa ilang investigasyon sa Davao Death Squad nitong tuig 2009. Pananglitan, di gud nila ipagawa sa mong report unsa man ang posibleng buhaton sa Kongreso ngadto sa CHR aron mga bagawas gani ang report, Congressman Carlo. Well, I think ipagawas man na nila. They already promised, no? Atong nga time during the meeting, ako dahil ipangutana, no? Dito sa meeting na mao lagi na previously, nagkaroon na og investigation diri sa Davao City. Previously, nagpatawag ng mga opisyales, public officials of Davao City to shed light on the matter. And in fact, it was so extensive that even Chairperson De Lima, kaniadto, already promised, even before na ma-appoint siya as Department of Justice Secretary, iyan ang ipagawas. Kay ingon lagi niya na human na, tapos na. Kulang na lang katong formally ipagawas. So ako tong gi-layout, no, akong gi-relay ang kadtong mga circumstances dito sa atong bagong chairperson na si Chairperson Ita Rosales. And ingon siya, apil ang iyang mga commissioners dito kay na pa may mga commissioners na dito. Ingon sila na it's really ready, no, except that mauligi ka na dunay nahitabo na ay preso gikan sa Panabo jail nga nag-complicate sa mong issue tungod kay nagtudlo lagi, nag-ingon lagi daw siya, nagipugos daw siya gawa sa preso aron itudlo daw kini nga mass grave. And ikaduha, kay duol ng eleksyon, dili nila gustong gamiton kini for whatever purposes, no, for the advantage or disadvantage of anybody. So likay sila. But now, kay na-dismiss naman tong kaso sa katong Bilibid fake Boy. nga case ni Bilibid Boy and human naman ang eleksyon, right now, ingon nila, it's the proper time na ipagawas na kining maong report. So, they said within the few weeks from now, they're just fixing everything. I think finalization na lang na, no, and everything. But a few weeks from now, ingon sila that they will come out with that report. So, let's take it from there, no? I would rather trust naman, no? Pagkatiwalaan naman natin na sila, pag nagsabi sila na ipagawas nila, ipagawas gina nila. And it's on the record of Congress. Na among, all our committee hearings is on the record, no? All the committee hearings na ay nag-transcribe ni Ana, na ay nag-record ni Ana, and we have a transcript of all our records. And in fact, every meeting, we approve the minutes of the previous meeting. So we will see na maugid ka na ang nakabutang dito. So we will hold them accountable for that. Otherwise, we can also conduct an inquiry into their delay of the release of those findings, diba? So those are the powers of Congress. Congressman Carlo Nograles, unod sa mga balita, sugyot sa Malacanang gingon nga paabsan sa Kongreso ang pundo sa CHR Lagi. para karong sunod tuig unsa bakit tinuod ang mga Tinuod ka na, no? During the meeting, mao ka na ang usa sa mga concerns na gipagawas ni Chairperson Ita Rosales and her other commissioners and the executive director and the other directors of the CHR. Ingon sila that they're very saddened by the fact, no, na ang ilang budget nabawasan, na slash, no, appeal sa ubang pa mga departamento ug ahensya sa atong gobyerno. Ang CHR appeal pud na sila sa pag-slash sa budget.
So, we expressed our concerns. Kaming mga miyembro sa committee, we expressed our concerns in front of Deputy Speaker Erin Tanyada. Kay nagsipot po siya dito, as Deputy Speaker Manggod, you have the right and the privilege of sitting in any committees. So naa siya dito and we relayed ang atong concern na if this administration is really bent on focusing their actions in prevention of extrajudicial killings and the protection of human rights, dapat tingali wala gi-slash ang budget sa Commission on Human Rights. Because if you slash the budget, you will hold them less powerful than they were previously. Unya, maayo man ang kining performance sa Commission on Human Rights. So why punish them with a smaller budget? So amo tong girelay sa kang Deputy Speaker Erin Tanyada, and he promised that he will take it up with the leadership of the House. Okay. Congressman Carlo, may numduman namo nga malig-on nga pulong ni Presidente Aquino atol sa iyang inaugural speech ni atong June 30. Ang iyang sumpuon ng problema kining sa dili makaturunganong pagpamatay, no, labi na diri sa Dakbayan sa Davao. Sa imong tan-aw, mahaom kaha ang pulong ni Presidente Aquino sa iyang sugyot nga paubsan ang pundo sa Commission on Human Rights? Medyo na ay conflict gamay diri. Because how can you task the Commission on Human Rights to do its job and its mandate kung bawasan nimo ang ilahang pundo? We all know na with a smaller budget, mas dakong challenge ka na para kanimo to go after kining mga human rights violators, to investigate, to come up with recommendations and findings kung gamay ang imong budget. Siyempre, kung limitado ang imong pondo, limitado ang imong resources, you will be limited on what you can do. You can only do so much with so little budget. We do not expect our commissioners na mag out of pocket expense sila, na gikan sa ilang kaugaling mga bulsa, ipagawas ang kwarta na gikinihanglan para maka-operate sila. That is why among girelay na, here we are in Congress trying to come up with better legislation. Apil na dito ang legislation na pakusgon nato ang Commission on Human Rights by giving them concurrent prosecutorial powers. In fact, si Deputy Speaker Erin Tanyada was also there kay para gusto niya ipakita ang iyang padayon na pagsuporta aning katong iyang bill kaniadto na tagaan og prosecutorial powers ang Commission on Human Rights. And appeal po dito, ingon nako dito sa hearing, do we have a proposed bill na tagaan nato mas dakong gahom ang Commission on Human Rights, and our bill actually proposes to give an initial budget of 300 million pesos to the Commission on Human Rights. Now, with a slash budget, how can we now pass this bill? Meaning to say, kung ginaslash ang budget sa Commission on Human Rights, how can we be assured na suportahan kini sa atong Pangulo? Diba? So, nagkakaroon na tayo ng challenge dito na we're sending the wrong message na instead of rewarding the Commission on Human Rights for a job well done previously this year and the years that passed, mura gipanish man tingali nato with a smaller budget. Ang inaotan ni Salding dili sayo pang atong dagan sa nahuna. Anyway, Congressman Carlo, pananglitan mo gawas nga lig-on ang mamahimong rekomendasyon sa Commission on Human Rights no kalambigit sa ilang investigasyon batok sa Davao Death Squad, no? Makabatong kaha og igong suporta ang Commission on Human Rights gikan sa Kongreso, Congressman Carlo? Of course, they can always rely on us. In fact, dito sa organizational meeting, among gisultikan sa Commission on Human Rights, na naalami diri, if panalitan ana slash ng budget, maglisod sila fact-finding, maglisod sila create og kining mga investigations tungod kay limitado ilang mga budget, maglisod sila og come up with mga hearings, maybe Congress can come in. Diba? Kami na may pondo ang Kongreso. We have our own independent budget in the House of Representatives. Kung maglisod ang CHR to do its own fact-finding mga hearings, then maybe Congress can do it in aid of legislation or something like that. Basi pwede ta mag-tie up ang Commission